Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating pananampalatayang Islam, ang batas ng Islam, ang Sharia, ay itinuturo sa atin ang lahat. Itinuturo sa atin ang tunay na pagkakapatiran na kung saan ay kaya binabanggit ang ilang mga dahilan upang maging malakas, upang maging matatag ang kapatiran at maiwasan ang hindi pagkakaintindihan o kaya ay maiwasan ang hindi pagkakasundo. Dahil dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, napakagandang advice ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin. Nanay-salaysay ni Abu Hurairah, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, wala tanajasu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Ibig sabihin nito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, unang-una, la tahasadu, huwag mainggit sa isa't isa. Huwag mainggit sa isa't isa. Meron kang makita na biyaya sa iyong kapwa, may inggit ka. Magiging dahilan yon na hindi mo na siya magugustuhan. Magiging dahilan na sisiraan mo na siya. Magiging dahilan na hahanap ka ng paraan para mawala yung biyaya sa kanya. Tingnan niyo. Pero kahit anong gagawin mo ay hindi mawawala ang biyaya na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban na lamang sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero may mga bagay na dapat mong kainggitan. Yung kapatid mo na dati ay mas magaling ka, pero ngayon ay mas magaling na sa iyo at hindi lang kundi napakagaling na magbasa ng Quran, dapat ay kainggitan mo yan. Yung mga kapatid natin na magagaling magbasa ng Quran o kaya ay may malawak na kaalaman sa pananampalatayang Islam, dapat ay kainggitan mo. Para ma-encourage mo, ma-motivate mo ang sarili mo na lalo mong pagbutihin ang iyong pag-aaral para ibig sabihin marating mo, umabot mo, o kaya ay malalagpasan mo. La tahasadu, unang-una. Huwag mainggit sa isa't isa. Wala tanajasu, at huwag taasan ang presyo. Ito yung sa transaksyon ay najis. Ibig sabihin ay tataasan ang presyo. Nagbibinta ka dito, mayroon kang kasabwat, kunyari bibili siya ng ganitong presyo, sabi niya, bibiliin ko ng ganyan, yung totoo na bumibili, lalagpasan naman niya yung presyo, at lalagpasan mo naman kasi kasabwat ka doon sa nagbibenta para lang tumaas yung presyo. O kaya may mga pamamaraan para mataasan ang presyo mo. Wala tanajasu, ipinagbabawal niya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tabagabu, at huwag magalit sa isa't isa. Hindi yung konting dahilan ay nagagalit ka na. Kasi ganyan tayo konti lang ang dahilan. Hindi ka tanggap-tanggap minsan na dahilan, pero nagagalit na tayo. Gagawin na natin na dahilan para magalit tayo sa ating kapwa. Kapatid natin na Muslim, kapatid natin na mananampalataya, dapat nating mahalin, dapat nating bigyan ng habag, bigyan ng awa. Hindi yung mayroon tayong marinig na anumang bagay, mayroon tayong mapansin na anumang bagay, bibigyan na natin ng masamang kahulugan at magagalit na tayo. Ang punto doon ay huwag magalit sa isa't isa. Kapwa mananampalataya, kapwa Muslim, kapatiran mo sa pananampalataya, wala tabagadu, huwag magalit sa isa't isa. La tahasanu, huwag mainggit sa isa't isa. Wala tanajasu, at huwag taasan ang presyo. Wala tabagadu, at huwag magalit sa isa't isa. Wala tadabaru,
At huwag iwasan ang isa't isa. Ano yung iwasan? Mayroon kang hindi nagustuhan, mayroon kang narinig na hindi nagustuhan, baka hindi mo lang naintindihan, mayroon kang napansin na hindi mo nagustuhan, baka hindi mo lang naintindihan, iiwasan mo na ang iyong kapatid sa pananampalataya. Dalawang klaseng pag-iwas. Iiwasan mo na, tatalikuran mo na siya. Agad-agad, halatang-halata na tatalikuran mo. Pangalawang pag-iwas, hindi mo na siya papansinin. Yan ang paliwanag ng mga ulama. Hindi mo na siya papansinin. Kahit na magsalam sa iyo, hindi mo siya papansinin. Babaliwalain mo. Wala tadabaru at huwag iwasan ang isa't isa. Iwasan mo yung talagang kitang-kita na lalayuan mo at saka iwasan mo na yung hindi mo papansinin. Hindi mo siya papansinin. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. At huwag bintahan ng iba ang binibintahan ng iba. Halimbawa, mayroon kang ibinibinta dyan, mayroon siyang ibinibinta dito, tatawagin mo yung magbibili, yung namimili, at sabihin mo sa kanya, dito ka bumili kasi mas mura dito sa akin. Hindi maganda yun. Hintayin mo na lang na dumating sa iyo. Hanggat nandito sa iyong kapatid, nakikipag-usap, nakikipag-deal, binibintahan ng iyong kapatid, hayaan mo na lang. Hayaan mo na lang na dumating sa iyo. Yun ang tinutukoy. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Yan. Pinakamainam. Bigyan natin ng halaga. Wa kunu at gawin ninyo. Ibadallah na kayo ay mga alipin ng Allah. Ikhwana na magkakapatiran. Magkakapatiran. Ituring mo ang iyong kapatid na kapatid, tunay na kapatid sa pananampalataya. Higit na malakas na kapatiran, yung tunay na kapatid sa pananampalataya. Yung kapatid mo sa dugo, kapatid mo kay Adan bilang tao, pero itong kapatid sa pananampalataya, tunay. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Gawin ninyo na mga alipin ng Allah. Lahat tayo mga alipin ng Allah. Ikhwana na magkakapatiran. Magkakapatid. Al-Muslimu, akhul Muslim. Kasi ang Muslim ay kapatid niya ang kanyang kapwa Muslim. Dahil sa kapatid niya ang kanyang kapwa Muslim, la yazlimuhu. Hindi niya aapihin. Hindi niya dadayahin. Wala yakhdhuluhu. At hindi niya pahihiyain. Wala yahqiruhu. At hindi niya mamaliitin. Yung maliit ang tingin mo sa iyong kapwa, hindi niya gagawin yun. Ibig sabihin, al-Muslimu akhul Muslim, ang Muslim, kapatid niyang kanyang kapwa Muslim, la yazlimuhu, hindi niya aapihin, hindi niya dadayahin, wala yakhdhuluhu, at hindi niya pahihiyain, wala yahqiruhu, at hindi niya mamaliitin. Dahil dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay napakagandang aral ito sa atin, sa ating pananampalatayang Islam, na itinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matapos sabihin ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay sinabi niya, at-taqwa hahuna. Anong ibig sabihin yun? Ang taqwa, sabi niya, ay dito. Hahuna. Wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Itinuro niya ang kanyang dibdib ng 3 beses. Kasi dito rin magbabase yung ugali natin, yung kilos natin, yung gawain natin, yung pananalita natin, kailangan dito. Mayroong takwa. Kasi pag walang takwa, ayan, agad-agad tayo maghatol, agad-agad tayo maghusga, agad-agad tayo magdesisyon na wala sa tama. At takwa, hahuna. Kaya ito, butihin natin. Linisin natin itong puso natin, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayong lahat ay magkakapatid. At ang magkakapatid, ang mananampalataya, ang higit na malakas na magkakapatid ay ang mga mananampalataya. Ang mga Muslim, ang naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah
فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Tanging ang mga mananampalataya ay sila yung mga magkakapatid. Ikhwa, magkakapatid. Sino pa bang magkakapatid? Mas pinipili mong kaibigan yung hindi nagsasala, hindi nagdarasal. Mas pinipili mong kaibigan yung mga hindi mga Muslim, hindi mga mananampalataya. Itong kaibigan mo sa pananampalataya, araw-araw nagdarasal, araw-araw nagbabasa ng Quran, lalayuan mo, iiwasan mo. Paano natin makukuha yung tunay na kapatid? Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu bayna akhawaykum. Kaya butihin ninyo, ayusin ninyo ang pagitan ninyong magkakapatid. Pag mayroon kayong nakita na gusot, ayusin ninyo. Kung hindi kaya ayusin ang isa, ang isa. Kasi tayo ay magkakapatid. Magkakapatid sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag nating pabayaan yung mga kapatid natin na nalulunod sa galit, nalulunod sa tampo, nalulunod sa inggit, pagmamalaki. Huwag natin silang hayaan. Bahala sila. Hindi. Huwag natin silang hayaan. Hanapan natin ang paraan kasi pinag-utos sa atin ng Allah. Fa-aslihu bayna akhawaykum. Ayusin ninyo ang pagitan ninyo bilang magkakapatid. Bawat isa ay mag-isip. Kasi pinag-utosan tayo ng Allah. Hindi lamang pinag-utosan yung isang tao, kundi fa-aslihu, lahat kayo. Ayusin ninyo. Fa-aslihu bayna akhawaykum. Ang pagitan ninyong mga magkakapatiran. Wattaqullah. At katakutan ninyo ang Allah. Dala-dala natin yung takwa, ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, sabi ng propeta, wa kunu ibadallahi ikhwana. Gawin ninyo na kayo ay mga alipin ng Allah na magkakapatid. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.